Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Good morning po. At ngayon ay tutok tayo sa naging last game ng ating kababayan at candidate Grandmaster. Ang pambato nating si International Master Daniel Quezon. At bago pa ang kanyang last round, syempre kinukongrats na natin siya. At talagang grabe na ang kanyang ipinakita. At lalo pang grabe depende sa magiging resulta ng kanyang last round. Marami na pong nakakaalam ng kanyang naging resulta pero pag-aaralan pa rin natin para mas makita natin at makuha natin yung mga points or pointers na magi-improve tayo sa pamamagitan ng kanyang mga techniques. Okay, last round ang kalaban niya ay Super Grandmaster ng India na si Narayanan. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang final standing at alamin natin kung ilan na ba ang live rating ng ating pambato. Ang ginawa ni Super GM Narayanan, nag D4, nag Knight F6 dito si Denden, C4, G6, Knight C3, Bishop G7 at dito nag E4, King's Indian ang pinasok, nag H3. Kung tawagin po ito ay Makoguno variation. Isa yan sa pamamaraan ng pag-iwas sa mainline at para medyo may elements of surprise sa black especially. Nag E5 dito, sinarado ni Narayanan, Knight BD7 at nag Knight F3, A5. Ayan, kaya nag-A5 ang black dito. Ang plano ni IM Denden ay magna Knight C5 at hindi na matimingan later on ng B4 na pampaalis ng Knight. May istorbo lang kasi yan eh. Kaya nag-A5 muna para makontrol ang B4 square. Dito ay nag Bishop E2, dumiretso Knight C5, Knight D2 para depensahan ang pawn sa E4. So dito sa mga nagtatanong bakit hindi kinakapture ang Knight, kasi po yung dark squared bishop ay kumbaga ma-preserve at yan ang pangtapat talaga sa dark squared bishop ng black. Kaya hindi basta-basta pinagpapalit yan sa Knight. Theoretically yan lagi ginagawa. So Knight D2, Bishop D7 at nag G4. Yan na nga ang isa sa baon-baon dito ng Makoguno variation. Hindi lang basta H3 kundi dinediretso ng G4. Ang plano po ng puti dito ay para mapanatiling ang dark square bishop ay hindi na maging aktibo pa. Kasi ang pinipigilan kasi ng white dito yung maka F5 dahil ang F5 ang natatanging paraan para mabuksan at mabuhay ang diagonal ng dark square bishop. At dito nag C6, ayan, basag na sa sentro. G5, Knight E8, umatras. At dito nag H4. Okay, sa ganito pong setup, wala nang kaslingan ng puti. Rarat-rat kagad ang atake yan sa king side. Nag B6, medyo kakaiba yung B6 ano. Bakit nag B6 si Denden dito para suporta sa Knight? At nag H5 diretso, kumapture sa D5, C takes D5 at nag Knight C7 syempre para magkaroon na ng aktibong duty ang Knight na yan. At dito nag A4. Okay, naramdaman ni Narayanan na mukhang mag B5 dito ang ating kababayan. So maganda nga naman yung B5 tapos mag B4 kaya pinigil na ng A4 yung B5 square na paparating. Nag Knight 7 A6, ayan naman. Ang plano naman dito pupunta sa B4. Ang ganda po ng ginawang setup dito ni Denden. Kamangha-mangha talaga. Amazing. Queen C7. At dito nag King F1. Ayan, wala na ring magawa dito si Super GM. So yung king niya ay ilalagay dito sa G2. At dito nag Knight B4, King G2, Bishop E8. Ano plano ng Bishop E8? Pero kita sa evaluation bar, lamang ang puti ano? Kumapture sa G6. Ayun. Feeling ko hindi pa dapat ito. Mas maganda mga kamatyas, Rook C1 lang daw. Abang-abang lang muna. Oo nga no. O balik tayo. Ang ginawa kasi dito, kumapture kagad sa G6, nag F takes G6 at nag Rook H4. Ayan, extra support sa E4. At the same time, may nakikita akong plano na dodoble ng pressure sa H-file. Nag-Rook F7, ayan, preparasyon kagad, depensa, at dito nag-Knight B5. Na bad move si Super GM. Dapat daw ang tira ay Rook C1 pa rin. Total, nandyan ang Queen, itong Rook C1, pang prepare lang yan, positional po sa C-file, pero hindi ginawa eh. Knight B5 ang ginawa, syempre forced to capture, A takes B5, tapos nag-Rook A F8, para may mainam na pressure na sa F-file. Pero bad move pa rin daw yan tira na yan. Dapat daw ay Rook E8. Bakit naman kaya Rook E8?
Malalim ah. Bibitaw ba ng sacrifice sa F4 later on? May mga ganong idea pero malayo at malalim. Pero itong Rook A F8 mas kaya pang ma-explain ng ating isipan mga kamatyas dahil battery sa F-file at may tinututukan talaga kumpara sa Rook A8 ng computer engine. Nag-Rook A3 dito si Narayanan. Ba't kaya nag-Rook A3? Malalalim ang tirada rin. Rook A3 maaring baka mag Bishop C1 at bababa at yung tore ay ililipat doon pero papaano makakaalis ang bishop kung nakabiti naman ang pawn sa F2? Yan ang malaking tanong dito mga kamatsas. So tingnan natin, Queen D8, nag-Rook G4. Ayan, medyo tamang duda na rin dito si Narayanan na baka mamaya ay mahatawan din ng sacrifice o kaya mag-Rook F4 at yung pawn sa G5 ay mabitin. So nag-Rook G4, bumalik uli Queen C7 at nag-Queen D2, Bishop H8, nag-Rook H4, Queen D8 ulit. Ayun, dito nainip na si Super GM. Iniinip lang pala ni Denden kinapture na, D takes C5. At dito nag-Rook F3, good move, bawas ng puwersa ng tore. Rook takes F3, Bishop takes F3 at nag-H5. Ayun. H5 hindi nga pala pwedeng i-end pass and capture kasi mayroon pong threat sa tore. Okay, at dito nag-Bishop E2. Ayun, na bad move na naman si Narayanan. Dapat daw ang tira dito ay Rook H3. Balik lang. Bakit kaya? O tingnan natin itong ginawang Bishop E2. Dito po mga kamatsas, may binitawang brilliant move ang ating kababayan. Paki-guess nyo. Bigyan ko kayo ng ilang sandali lang at itutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Brilliant move by IM Quezon. Nag-Knight C2. Hindi nga pala pwedeng capturein ng Reyna yan dahil makukuha yung pawn sa G5 at the same time may atake pa sa tore. Delikadong delikado. Nag-King F1 na lang dito si Narayanan. Pero para mas maging klaro, silipin natin, what if capturein nga? Ito po mangyayari. Queen takes G5 check, King H3 para masabing may depensa. Pero pag Rook takes F2, ang paparating na dangerous Queen G2 ay mamatyasin na po ang White King. Okay, kaya delikadong delikado yan. Kaya ang ginawa na lang dito ay nag-King F1 na lang. Yun nga lang, from B4 na ilipat sa mas aktibong square ang knight sa D4, mas malakas. At dito nag-King E1, Bishop G7, nag-F4 at binigyan ng good move dito ng computer. Pero ang F4 kasi ang ibig sabihin mga kamatsas pagka nagkaroon ng exchange, may posibilidad ang puti na mag-push ng E5. Pero timing lang. At kumapture na nga, Rook takes F4 at nag-Rook E8. Umiwas muna. So pressure muna sa E4. At dito nag-King D1. Ayun, another bad move by Super GM. Lagi pong nababad move ang Super GM Klase pressure na rin kasi last round ito. Ang nakataya po ay premyo, bukod sa rating, bukod sa standing. Kaya may pressure na rin. Itong si Denden, kung mapapansin nyo kung maglaro kahit last round, napakakalmado. Yan ang gusto ko sa batang ito Kalmado lang siya, relax kahit na crucial last round. Ayan, ang ginawa ay King D1 pero dapat daw D6 na pala. Push na pala ang pass pawn. Balik tayo sa King D1 at nag-King H7. Ayun, may nasayang naman pong tira dito si Denden. Simpleng capture lang pala sa pawn B5. Ayan, kuha na pala yun. Balik tayo. Pero nag-King H7 muna, prophylactic para yung King ay safety muna sa mga paparating na annoying, dangerous threat. Ayun, nag-D6 at timing na to play Queen takes G5. Yun po ang isa rin sa laman kung bakit nag-King H7 si Denden para walang check doon. Kasi kung ang King nasa G8, hindi makukuha yung pawn sa G5. May sacrifice rook check, discovered, makuqueenless. D7, ayun, another bad move. Ang daming bad move ni Super GM. Halatang pressure talaga sa last round. Kumbaga sa billiard mga kamatsas, kahit tutukan na bola, hindi talaga maihulog. Dahil nape-pressure nga. Ramdam ko pressure niya dito kahit na hindi natin sariling laro ito. Ang ginawa dito ay D7 pero dapat daw Bishop D3. Ayun, pero hindi na tumatama. Talagang saliwa na mga tirada. Rook D8, tapos kumapture sa B6. Sunod-sunod ang bad move. Ayun, sunod-sunod. Nag-Queen E5.
Ayun, na-miss din ni Denden ang malakas na simple lang pala. Knight takes na lang pala yan. Tapos pag nag-king takes, rook, queen g2 check. Tapos halimbawa kung mag-king d1 dito, kakapture na lang, ayun, may bishop h6. Tuhog ang tore. Tapos kagad ang laban, mga kamatyas. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Denden, nag queen e5. Yun pa rin naman ang threat, bishop h6. Tutuhugin pa rin naman yan. At nag bishop c4. Nag queen d6. Ayun, tineret ang knight. Okay, so medyo maginhawa na dito. Guminhawa ang evaluation bar ni Narayanan. At dito kasi hindi matuhog ng bishop h6, mga kamatsas, no? Kasi may rook f7 check. Okay, ito po yung isa sa mga sikreto ng mga masters, no? Huwag kayong basta-basta maa-attract sa ibibigay sa inyong posisyon kasi ang master ay masasabing mapanlin lang sa paglalaro. Kasi akala mo attractive sa mata ay yun natira, pero may tricks pa palang nasa likod noon. Ayan, tricky ang master, kaya dapat po mag-ingat kayo, mga kamatsas, no? Advice lang yan sa mga laro na against masters. So nag queen d6, tineret ang knight, pumunta sa d5. Another bad move. Grabe, umuulan ng bad move kay Super GM. Ano nangyari sa kanya? Rook f7 daw dapat ang tira. O, balik tayo, knight d5. Bumagsak na nga yung strong pass pawn. At nag queen f2, queen e5, b6. So another pass pawn na naman, pero knight e6. Tineret ang tore. Naku po, nasa gitna ang king. Expose ang king, delikado. Nag rook f7, ayan, sabong, capture, at nag queen d4 check. Ayun lang ang masakit. King e1, queen takes e4, na ismash lahat pala yung mga pyesa. King f2, queen d4 check muna. Ayan, so dito po ang lesson, huwag kayong magmamadaling kumain kahit may libre. O tingnan nyo, pakita ko lang sa inyo ha, pag kinapture ang bishop, pag-check kasi may ano dito. So queen takes e6 lang. So medyo playable pa yan sa puti. Unlike dito sa ginawa na queen d4 check muna, knight e3, pinag-uubos ang pawns, mga kamatyas. Oh. King f1, queen c1 check, king g2, ayun, binigay yung knight pero tinuluyan talaga ni Denden. Queen takes e3, bishop takes e6. At dito, huling bitaw ng ating pambato, queen d2 check. Resign po ang Super Grandmaster ng India. Okay, bakit nag-resign? Kasi sasayawan lang po ng reyna yan. Halimbawa, mag-king f1, ang gagawin dito, queen c1 check. At kahit saan umangat yan, halimbawa, king g2, magku-queen b2 check. At pipick upin naman, again, yung isa pang pawn. Pag nakuha yan, maka-check man sa dulo, isang angat lang, wala na. So, lumalabas dito, 4 pawns up, 4 pawns advantage. Napakalinis ng pagkapanalo dito ni IM Denden. Very big congratulations kay candidate Grandmaster Daniel Quezon, at ito po yung kanilang standing, silipin natin. Ayan, pang number 6 siya. Ayun, no? Grabe, siya lang yung international master dyan. Ang live rating niya ay 10 points na lang ang kulang para makuha niya ang inaasam-asam na titulo na Grandmaster. Matagal-tagal na rin tayong walang Grandmaster sa Pilipinas, mga kamatyas. Nag plus 33.3 siya. 2457 plus 33.3 ay 2490.3, mga kamatyas. Antabay tayo sa mga paparating pang performance ng ating pambato. At meron po siyang mensahe, mga kamatyas. Ito, panoorin nyo at bago magtapos ang ating video. Ito po, si candidate Grandmaster Daniel Quezon. Hello po mga kamatyas. Ako po si International Master Daniel Quezon. At kakatapos lang po ng Abu Dhabi Chess Open na ginanap po dito sa UAE. At sobrang saya ko po sa performance ko kasi nag-plus po ako ng rating ng 33. So, 24.90 na po ang live rating ko. Then, 10 points na lang po para makuha ko po yung GM title. At ang next tournament ko po ay sa Olympiad sa September 10. Sana supportahan po ninyo yung Team Philippines. At unang-una, gusto ko magpasalamat sa Diyos at sa mga taong tumulong po sa akin. Simula bata pa lang po ako, sina Kong PD Barsaga and Mayor Jenny Barsaga, at sa mga coach ko po, si Coach FM Roel Abelgas and GM Lilo.
Gusto ko din po magpasalamat sa Kamatias, kay Sir David Almerol and Coach I.M. Roderick Nava. Thank you po sa pagtutok sa bawat game ko, Coach Roderick. At kay Attorney Pantelion po at sa kanyang family, maraming salamat po sa pagsuporta. At sa mga Filipino chess players po natin dito na si Sir Roger Reyes and Sir Danny, at sa President po ng AdForce, kay Sir Jerome, kay Sir Jake, at sa iba pang Pinoy players po natin dito. Maraming salamat po sa inyo.